Hello everyone, welcome po sa video natin ngayon, tutorial number 3 para sa Unity game project. So in the last video guys, nag-extract tayo ng mga animation na kung saan pwede natin ma-apply sa ating character. So kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo na mga ganitong content, please make sure na subscribe kayo sa aking channel para mas ganun pa kung mag-upload ng mga content kagaya. So without wasting our time guys, so yung gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng script para makontrol natin yung character. So gawa tayo ng folder tapos pangalan natin scripts. Open natin yung scripts folder at dito gagawa tayo ng C# scripts. Select natin yung C# scripts tapos pangalan natin player folder. Yan. Double click natin para ma-open natin sa ating editor. So kung yung ginamit nyo is Visual Studio, so mas maganda yun. So sa akin is yung ginamit ko is yung mono-develop na extension. So kung napanood nyo, make sure po guys na pinanood nyo po yung huli natin, yung last video natin guys, para sundan nyo lang maigi yung nagawa natin. So yan. Okay guys, so tayo muna natin para makita natin nagawa natin sa nakaraan video natin. So yan po yung character natin. So guys, gusto natin na makontrol po yung character natin pag nag-press tayo ng button sa ating keyboard. So kaya dito sa script na to is mag-declare tayo ng attributes, root, vertical, mode, public, root, horizontal, mode, public, root, yan, okay, public, game, check, yan. So yan yung mga fields na dineclare natin. So, vertical. So kung nagtataka kayo kung saan kinukuha itong horizontal, ginawa natin yan dito sa input natin sa edit project settings, input, dito natin ginawa yung horizontal na variable na yun at saka yung vertical. Yan. So ito is mag-initialize natin yung player.get component, type will be animation, play, tapos ito is open natin yung pangalan natin. So, for example, booking. So yan, lagay natin dito. So, yan, switch on natin yung boolean natin. So, booking was true. Here that on animation at is initialize natin yung horizontal mode equal input that get access will horizontal
time dot delta time. Makikita nyo dito mayroong yung summary na the time in seconds it took to complete the last frame. Okay, so tapos multiplied by speed, so 150 yung movement speed natin. Vertical move was input, then axis will be vertical times time delta time times 1. Transform that rotate 0 sa x, horizontal sa y, at 0 sa z. Transform that translate translate z-axis sa 0 sa x, 0 sa y, vertical move sa z-axis. So bali transform, rotate sa y coordinate natin. So para makapag-lingon yung karakter natin sa bawat gilid, kaya horizontal move ang ginamit natin. So horizontal para makapag-lingon sa bawat gilid yung karakter natin. So kapag select muna natin yung karakter natin at attach natin yung script. Attach natin yung script sa karakter natin. Yan. Tapos yung game objects. Attach natin yung player natin. Tapos click save natin. Save. Tapos click play. So guys, namalakad po yung karakter natin. So but yung gagawin natin is kailangan pag wala tayong pinindot na mga button sa ating keyboard is i-play lamang natin yung idle. So dito sa if block, gagawa tayo ng else. Yan. Else is working to false. Player that get component type is animation that play, tapos yung name ng ating animation, so idle. Yan lang kakunti yung code na natin para ma-control natin yung player natin. Okay, so tapos click natin yung play. Dapat naka-idle lang po yung character natin. So yan, naka-idle po yung character natin. Pag pinindot natin yung keys ng ating keyboard, so mag-control natin yung paglakad ng ating character. So yan, paglakad yung character natin. So yan, okay, usang, diba? Yan, pero may problema dito guys, kasi paglagpas na sa ating ground is hindi nahuhulog yung character natin guys. Yan yung gagawin natin, i-fix natin sa susunod na tutorial guys. Kita nyo naman, so ay kulang pa po guys. Kailangan din natin lagyan na jump animation yung character natin. Yan, so natin yung stop. Punta tayo sa sa ating script. So dito maglagay tayo ng another if statement. If input button, yung button is jump, yung jump na variable is dito natin ginawa sa input natin. So mayroon dito
variable. Nakasulat na jump na variable. So yan yung ginamit natin ng variable. So yung button is dito nga pala. So yung button is space. Kita niyo dito yung button. So space yung ginamit. So yan yung ginamit natin dito. So if input at get button is jump, then yung gagawin natin is player.get component type with animation play jump. Yan, so close natin yan, save. Hopefully walang error. So tingnan natin yung jumping natin, tama yung spelling. So yan, may problema guys. So may error yan. So ating skip jumping else skip. Yan, so dito sa ating animation remove natin yung isa. Please wala dapat. So for bakit 5 I do jumping running movement. Dito wala na dapat, so dapat delete mo natin. Yan, delete natin. Yan, save. Tapos play natin. Yan, so naka-idle lang tayo. Yan, ilalagad yung ano natin, character. So jump. Okay, so lahat po gumagana po yung animation natin. Okay, yan. So in the next video guys, yung gagawin natin is mag-add tayo ng red body para sa ating character, para mayroon siyang reaction kapag lumagpas po siya sa ground. Dapat malaglag kasi yung player natin, kasi nakalagpas na po siya sa ground. So yan yung gagawin natin sa susunod na video guys. So kung nagustuhan nyo itong video na ginawa ko, pati share, like na po, at subscribe po sa aking channel. Kung may mga katanungan po kayo, please write it in the comment box. So thank you for watching guys, and I hope to see you in the next video.